Ito pala ang kwento ng buhay ni Gary David, isa sa pinakamagaling na scoring machine sa PBA, o Philippine Basketball Association at tinaguriang Mr. Pure Energy, at El Granada. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako, at alamin natin ang naging kwento ng kanyang buhay. Si Gary Ocampo David, na kilala sa tawag na El Granada, at Mr. Pure Energy, ay isa sa mga pinakaproduktibong scorer sa kasaysayan ng propesyonal na basketball sa Pilipinas. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang hindi gaanong kilalang manlalaro sa probinsya patungo sa pagiging isang tanyag na pambansang atleta ay isang klasikong kwento ng pagsusumikap, tiwala, at sumasabog na talento. Kabataan at pinagmulan 1978. Si Gary David ay ipinanganak noong July 13, 1978 sa Dinalupihan, Bataan, Pilipinas. Lumaki sa probinsya, naging bahagi na ng kanyang araw-araw na buhay ang basketball, ngunit hindi agad siya nakilala bilang isang sikat na kabataang talento. Noong kanyang kabataan, hindi tulad ng maraming magiging sikat na manlalaro sa Philippine Basketball Association, PBA, na maagang nakuha ng mga kilalang mataas na paaralan sa Maynila, ginugol ni David ang kanyang mga unang taon sa pagpapahusay ng kanyang kakayahan sa mga lokal na basketball court sa kanilang lugar, gamit lamang ang kanyang likas na lakas, bilis, at walang pagod na pagsisikap. Pakikibaka sa kolehiyo at pag-usbong sa PBL. Ang landas ni David patungo sa kompetitibong basketball ay hindi naging karaniwan. Ang intramural walk-on. Nagsimula siya bilang isang simpleng manlalaro sa Intramuros, sa Lyceum of the Philippines University, LPU. Ang gampanin bilang slasher. Sa taas na 6'2", una siyang ginamit bilang isang maliit na big man. Hindi siya umasa sa mga malalayong tirada noong una, sa halip, ginamit niya ang kanyang mabilis na takbo upang atakihin ang basket bilang isang agresibong slasher. Kabiguan sa Lyceum, kalaunan ay pinangunahan niya ang Lyceum Pirates sa tatlong magkakasunod na runner-up finishes sa National Capital Region Athletic Association, NCRAA. Palaging kinukulang ang kanyang koponan laban sa tanyag na squad ng St. Francis of Assisi na pinamunuan ng mga magiging PBA stars na sina Yancy at Ronnie Del De Ocampo. Dominasyon sa PBL, sa paglipat niya sa amateur ranks, sumali siya sa Montana Pawnshop Jewelers sa Philippine Basketball League PBL. Sa ilalim ng gabay ni Coach Adrian Go, na nangakong ilalagay siya sa spotlight, tumaas ang kumpiyansa ni David, dinamina niya ang liga at nakuha ang parangal bilang PBL Most Valuable Player, MVP, noong 2003. Ang era sa PBA, ang pag-usbong ng El Granada, 2004, hanggang 2017. Pumasok si Gary David sa 2004, PBA Rookie Draft at napili bilang 10 overall ng Coca-Cola Tigers. Matapos ang tahimik na simula at ang kasunod na pagkakatrade sa Air 21, Express FedEx, binigyan ni Coach Bong Ramos si David ng mas malaking pagkakataon na nagpalabas ng kanyang tunay na potensyal. Noong 2007, napanalunan ni David ang PBA Most Improved Player, Comeback Player of the Year, at Sportsmanship Award sa loob lamang ng iisang season matapos makarecover mula sa mga malulubhang pinsala o injury. Ang Cinderella Run ng Powerade. Ang rurok ng karera ni David ay dumating sa Powerade Tigers sa ilalim ni Coach Bo Lim. Sa panahong ito niya nakuha ang bansag na El Granada dahil tuwing nag-aalab siya sa perimeter, tila pinasasabog niya ang depensa ng kalaban. Ang 20-point streak, itinatag niya ang kanyang sarili bilang isang maalamat na scoring machine kung saan kasama siyang humahawak ng pinakamahabang streak para sa magkakasunod na laro na nakakapagtala ng 20 puntos o higit pa. Ang hot hands gesture. Noong 2011, 2012, PBA Philippine Cup, pinamunuan ni David ang 8th-seeded na Powerade Tigers sa isang makasaysayan at makasaysang pagtakbo patungo sa finals, habang sikat na isinesenyas na ang kanyang mga kamay ay nagbabaga, matapos bumanat ng mga tila imposibleng clutch 3-pointers. Nanalo siya ng parangal na Best Player of the Conference, BPC, sa paligsahang iyon. Paglalakbay sa mga prangkisa.
Sa buong 13 taon niyang paglalakbay sa mga pro, itinalaga ni David ang kanyang sarili bilang 4 times PBA scoring champion 2010 at 2013 at 5 times PBA All-Star. Naglaro siya para sa ilang tanyag na prangkisa: Global Port Batang-Pierre, Meralco Bolts, San Miguel Beermen, Mahindra Floodbuster. Sa kabila ng kanyang individual na kahusayan at maraming pagbida sa finals, ang kampyonato sa PBA ay tila naging mailap sa kanya sa buong karera niya. Pambansang koponan, Gilas Pilipinas. Ang kanyang galing sa pagpuntos ay nagbigay sa kanya ng inaasam na pwesto sa pambansang koponan ng Gilas Pilipinas. Nagsilbi siyang mahalagang veteranong sniper para sa squad na nakasungkit ng silver medal sa 2013 FIBA Asia Championship na ginanap sa Maynila. Ang makasaysayang pagtatapos na ito ang nagbigay daan sa Pilipinas para makapasok sa 2014 FIBA Basketball World Cup sa Spain, na nagmarka sa pagbabalik ng bansa sa entablado ng mundo matapos ang 36 na taong kawalan. Buhay matapos ang PBA, MPBL at Serbisyong Publiko 2018. Habang papatapos na ang kanyang karera sa PBA, hindi agad isinabit ni David ang kanyang sapatos. Lumipat siya sa Maharlika Pilipinas Basketball League MPBL, dala ang kanyang veteranong pamumuno pabalik sa kanyang sariling bayan sa Bataan Risers, at kalaunan ay naglaro para sa Manila Stars at Pampanga Giant Lanterns. Kasabay nito, hinarap ni David ang isang bagong tawag, ang politika at pamumuno sa komunidad. Sa kagustuhang magsilbi sa komunidad na nagpalaki sa kanya, tumakbo siya para sa pampublikong opisina at matagumpay na naglingkod bilang municipal councilor sa kanyang bayan sa Dinalupihan, Bataan. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin, at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!